Ang video natin ngayon ay tungkol din sa isang kabes natin na nagtatanong, ano ho, mga kabes, no? Ito si Ma'am Clovitz, no? Ma'am Clovitz, shout out sa iyo, ma'am. Kumusta kayo dyan? Itong tanong ni Ma'am Clovitz, ano, pwede ba kayong mag-content paano malaman kung Bulacan made ang gold jewelry? Ano po, ma'am? Ganito yung mga kabes, no? Gusto ko sa mga hindi pa nakakilala sa akin, gusto ko lang sabihin sa inyo na ako'y nagtrabaho ako sa isang malaking pawn shop company. Matagal ako, for 20 years ako doon. Kaya sa mga nalalaman ko, sa mga na-experience ko, gusto ko lang i-share sa inyo, mga kabes. Disclaimer lang po, hindi ko sinasabi na ako'y eksperto sa mga pagdating sa jewelry. Ano po, may kunti lang akong nalalaman, kaya yan ang gusto kong i-share sa inyo, mga kabes. Ayan po. Sagutin ko lang po yung tanong ni ma'am, ano ho. Paano ba natin malaman yung mga Bulacan? Alam nyo, actually, yung mga Bulacan jewelry, ma'am, sa panahon natin ngayon, napakarami na hong iba't ibang klase na po yung mga design ng mga Bulacan, ano? Isama na rin natin yung mga parakali, ano ho. Lahat ng local na mga kasi may ng mga jewelry, local jewelry, kasi may mga minahan tayo dito sa Paracali ho. Tapos may Giginto Bulacan, Malulus po, meron din po tayo diyan. Yung mga gawang Mikawayan Bulacan, ano po? Yun. Base doon, i-share ko sa inyo yung base doon sa mga experience ko, no? Sa mga nakikita ko, mga jewelry. Kaya gaya ng sinabi ko po, napakaraming disenyo ngayon. Hindi po matatawaran ang disenyong ginagawa ng mga Pilipino. Yung mga local design po dyan sa bandang Bulacan, napakaganda ng mga disenyong mga jewelry pong ginagawa nila. Marami ito, paano natin malaman ba kung ang isang jewelry ay gawang Bulacan, mga kabes, no? Actually ho, may mga nakikita na rin akong mga kasi sa Bulacan ka bibili mismo ng mga jewelry doon. May malalaking jewelry store doon, ma'am. May mga na rin sila. Mas may mga subasta din po kasi. Hindi naman puro sa Bulacan yung binili yon, puro na gawang Bulacan yon. Hindi po, mayroon din ho kasi mga subasta, mga sinusubasta po, no? Pag sinusubasta kasi galing sa mga tulad ng mga pawn shop, tapos doon na di-display. Pero doon lang po tayo, no? Doon tayo in particular, doon po tayo sa gawang Bulacan, ano po. Paano ba natin malaman yun, mga kabes? Isa sa mga nakikita ko na mga palatandaan po na gawang Bulacan o gawa siya mga locally made siya, yung isa sa mga nakikita ko may mga tatak po, yung mga urig. May tatak siyang urig. Yung padikit, yung parang padikit yung niya, yung pagkasulat niya, Isa sa mga palatandaan yung mga local, Tapos kung sa ginto tayo, titingin po, sa ginto tayo titingin, yung mga locally made po, katulad yan, design na yan, yan. Yung parang mga bulaklakin, may iba pa mga klaseng design ng pulsera dyan, sa tagal kong nag-appraise po, isa sa mga napansin kong mga gawang Bulacan or gawang mga locally made po, na maputla po yung pagaginto niya, Maputla yung pagaginto niya, masyadong, yung parang pale yellow siya, parang maputla yung basta pag ganun po, light yellow po, ibig sabihin, Light yellow yung ginto niya. Ang napapansin ko lang po dyan, kahit may tatak siyang 18K, pero po, pagdating ho ng pagkinilatis na po natin, ingat lang po kayo sa mga ganyan dahil marami din pong 16K. 16K. Minsan nga po yung nag-aalangan sa 14 So, yung 16K, alangan sa 14, alangan sa 18. 16K po yan, mga kabes. Kaya pag binili mo siya as 18K, pero pag kinilatis na po, ang pinaka-standard na kinilatis niya ay 16K lang po yun, mga ka-best friend. Marami pong gawang mga local made, gawang yung mga parakali, yung mga Bulacan made po, 16K lang po ang kilatis niya. Mga ka-best? Yun yung isa sa mga nakikita ko na madalas
na masyadong light yellow siya, pero mga 16K lang po. Kahit kung may magbenta sa inyo na pag ganyan ang kulay ng mga ginto, yung mga gawang Bulacan, yung mga parakali gold po, ay pasurin nyo muna dahil marami pong 16K dyan. At isa po mga kabes, isa pa ho, yung pinakita ko kanina sa inyo, yung tulad niyan, no? Yung parang bulaklakin siya, minsan parang may mga diamonds siya sa ibabaw. Yung shape po, hindi diamond stone na, yung shape niya diamonds sa ilalim, yung pulsera. Isa sa mga napapansin ko po, pag kinilatis mo yung ibabaw ng pulsera, nasa 21K or 22K, minsan mga ganun po, no? 21K, 22K. Yun yung mga kilatis dun sa ibabaw. Pero pag dun sa ilalim mo kikilatisin, dun po lumalabas yung pagka 16K niya, mga kabes. Kaya pag tsumempo kayo, binili nyo siyempre ang presyo niya nandun sa 22K or 21K, Pero pag sinanla nyo na ho, at yung appraiser, or binenta nyo na at talagang marunong yung appraisers at saka yung mga nagbabayan sell po, talagang marunong yung mga yan, 16 lang po ang bagsak ang presyohan. 16 lang po ang magiging kilatis ng ginto na yan, mga kabes, o yung jewelry na yan. Kaya ingat-ingat po kayo pagdating sa mga locally made, yung mga parakali po, saka yung mga Bulacan, ay hindi ko naman po nilihat, pero marami din po ako nakikita ang mga 16K lang, mga kabes. Kaya lugi ka. Pag bibili mo siya, nasa 18K ang presyo, nasa 21K, nasa 22K, dahil pag talagang pag kinikiskis mo talagang 22K, Tapos pag sa ilalim niya, yung pala 16K. Minsan nga po, 14K sa ilalim eh. Ibig sabihin, hinahaluan po. Sina-chop-chop. Mataas ang uri sa taas, ang pinakailalim niya kung saan mas mabigat na parte, mas maraming ginto sa parte, mas maraming parting 14K, yun yung mas marami. Nilagyan lang ho sa ibabaw ng mga matataas ang uri. Tapos pag ibebenta, syempre 22K. Pero pag kinilatis mo na sa phone siya, magtataka masyadong mababa. Or pagbebenta mo na, mga kabes. Yun lang po ang gusto kong malaman ninyo. Sa tagal ko po sa pag-appraise, yan po yung isa sa mga nakikita ko na mga alas na gawang yung mga parakali gold, yung mga Bulacan, po mga kabes. Kaya ingat-ingat po tayo, lalong-lalo na po pag may nakalagay orig. Tingnan nyo yung mga tatak na orig ang nakalagay, midala so 16K lang po yan. Pero pag i-approach sa inyo, pagbebenta, may nagbebenta sa inyo, minsan 18K, 21K, 22K ang i-approach nila sa inyo. It sounds napakamura. Mura lang minsan, di ba? Minsan bibigyan ka pa ng tawad. Or, basta ganun po mga kabes, ingat-ingat lang po tayo. Pag bibili kayo ng ginto, ingat lang po kayo dahil hindi po lahat ng lumalapit sa inyo at nagbebenta ng ginto ay tapat sa inyo. Hindi lahat ng tao ay tapat na kausap. Merong mga tao talagang ewan, mga kabes. Yun na po, hanggang sa muli po mga kabes. Maraming po salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aking mga videos, mga kabes friend, sa aking channel, sa pagsuporta ninyo. Sana po wag nyo i-skip yung mga commercial, yung mga advertisement po, mga ka-best friend. Malaking tulong din po sa akin. Bye-bye mga ka-best friend!